GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, makulimlim na panahong sinabayan pa ng malakas na ulan ang naranasan ng mga taga Metro Manila kaninang hapon. Wala pa nga isang oras, umabot na sa 28 millimeters ang ulang bumuhos yan sa May Science Garden, Quezon City. At ito po ay intense rainfall o talagang malakas na ulan, mga kapuso. Bukas, manatiling I am ready dahil maghapong mataas ulit ang chance sa magka-thunderstorm din sa Metro Manila, lalong-lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Uulanin din ang rehiyon ng Calabarzon, yung Bicol at Mimaropa region sa umaga, yung Palawan at Mindoro lalo na. At sa hapon, makakaranas na ng ulan ang natitirang bahagi ng Luzon at may mga malalakas sa pagulan dyan sa northern at central section. Sa Western Visayas, may ulan, umaga pa lamang yan at sa hapon, mas malalakas na ulan ang maranasan sa may central at western kasama na yung eastern section. Habang sa Mindanao, buong araw na asahan ng ulan sa Zamboanga Peninsula at sa hapon, posible na ang ulan sa may northern Mindanao, dyan sa may rehiyon ng Sorsogon, kasama na ang Caraga. Mang Tani, nag-post si Mark Camboa sa magtanong kay Mang Tani. Ano ba raw ang kailangan para mabuo ang isang low pressure area o kaya bagyo? Mang Tani. Mike, Mark, unang-una, kailangan ang mainit na temperatura dyan sa karagatan upang mabuo o lumakas ang isang low pressure area. At dapat mahina rin ang tinatawag nating vertical wind shear. Ano yan? Ito yung pagkakaiba ng direksyon sa lakas ng hangin mula dyan sa upper level o itaas ng himpapawid at dyan sa lower level o yung malapit sa dagat. Kapag malakas ang hangin dyan sa may upper level, posibleng makasira ito sa istruktura ng bagyo at magpahina rito. At ang ikatlong kailangan, sapat na moisture sa kapaligiran dahil dyan nagmumula o dyan nanggagaling ang power ng isang bagyo. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.